Gil sa sarili. Ang bawat isa, bibigyan ho natin ng karunungan, bibigyan ho natin ng kapaliwanagan na mula po sa karunungan na galing sa Diyos. Ano ho yung unang sinabi? Ang bunga ng Espiritu Santo ay pag-ibig. Kapatid, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Pag sinabi hong pag-ibig, mahalin. Ang hindi dapat mahalin. Natandaan ninyo ang ating mensahe noon? Alin ang minamahal? Yung hindi kamahal-mahal. Mabigat po ito. Mabigat na laban. Pag yung hindi ka mahal-mahal at siya mong mamahalin, parang hindi mo kaya. Alaha. Mabigat na laban. Pero ito po yung sinabi ng banal na Espiritu ng Diyos. Ikalawa. Ano ang ikalawa? Yun yung kagalakan. Pag sinabi yung kagalakan, kapatid, mayroon o wala, nagagala ka. Mahirap pong magalak pag kumakalam ang sikmura. Hindi ho ba? Pero kapag nakakilala ka sa Panginoon, mayroon ka o wala, masaya ka pa rin. Bakit? Alam mo na mayroong magbibigay at mayroong gagamitin ang Diyos para yung kakulangan mo ay malagyan o mabigyan. Ano ho? Kaya nagkakaroon ka ng pag-asa. Sabi mo, siguro, hindi ako pababayaan ng Diyos. Nangyayari po yun. Ano? Sa ating buhay. Nangyayari yun, yung walang-wala. Pero nagkakaroon. So nagkakaroon ho tayo ng pag-asa at kagalakan. Ano pa po yung isa? Kapayapaan. Ito po. Mayaman at mahirap, kailangan po ng kapayapaan. Di ba? At wala pa akong nakitang tindahan na kung may tindahan ho nang sinabi may tindang kapayapaan, siguro ho'y bunton ang tao. May pera o wala. Pag ang sinabi kapayapaan at doon mayroon, pupunta ho tayo. Bakit? Ang kapayapaan, ang ibig sabihin, gulo ang isipan. Hindi alam ang gagawin. Tuliro. Pero kung sinabi na doon ay nakabibili ng kapayapaan sa hindi kaya o kaya pagpipilitan dahil yung hinahanap mong kapayapaan ay naroon pala sa tindahan yon. Pero ang tanong, mayroon ho bang tindahan ng gayon? Wala po. Mayroon tayong kapayapaan kung galing sa Panginoon o bunga ng banal na Espiritu. So hindi ka na kailangan maghanap. Hindi ka na kailangan hanapin ang tindahan. Sure na mayroon. At yun po ay galing sa Panginoong Jesucristo. Ano pa? Ano pa po yung isa? Kapayapaan. Pagtitiyaga. Okay, matiyaga ho ba kayo? Okay. Ano ang ibig sabihin ng matiyaga? No, matiyaga, anong ibig sabihin na? Sabi ni Marites, matiyaga. Ano yung matiyaga? Ha? Kahit medyo mahirap, magtitiyaga ka. Kahit mura, ibig sabihin ko halimbawa sweldo. Kahit medyo mura, magtitiyaga ka para mayroon kang magamit sa panahon ng kailangan. Hindi ho ang titingnan natin para palakihan. Pag ang tiningnan mo yung palakihan ng sweldo, ay baka kung saan kadalhin. Pero kung yung binibigay naman sa iyo, sa tingin mo ay tama lang, masiyahan ka na. Alaha, hindi ka naman inaapi. May pamerienda. May mga iba pang benefits, pero ibinabase mo doon sa iba na malaki ang sweldo. Pero ang hindi mo alam, malaki ang sweldo, baka naman ho scammer. Ano pa? Okay. Ano pa? Okay, nasaan ba yun? Kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan. Mabait ka ba? Mabait ba kayo? Kabutihan at ito ang pinakamahirap katapatan. Ito na. Punta ho tayo doon sa katapatan. Yan yung katapatan, mahirap ho yan sa totoong buhay. Pag sinabi hong katapatan, 100% nagagawin mo po yung pagiging tapat. Kahit ikaw ay gaano katapat sa iyong pinagtatrabahuhan, darating yung pagkakataon na tapat ka, pero ang tingin nila, hindi ka tapat. Dati hindi ka nag-uuwi. Ito. Dati hindi ka nag-uuwi ng sabihin natin ay
Kanin bahaw. Alam mo yung bahaw? Yung kanin na pwede pa. Pero matagal mong hindi ginagawa. Pero isang araw, parang nadala mo ng hinayang ka eh. Ngayon, itong may-ari, anong inisip? Nagbintang, nagnakaw ka daw ng kanin. Pero yun, sa totoong buhay, hindi na ho yung kailangan nila. Pero hindi na nila kailangan, kapatid. Pero ang isip nila ay nagnakaw ka. Di ba? Totoo, hindi? Ano? Oh, okay. So, alimbawa, ito pa. So, anong isip sa iyo ng iyong pinagtrabahuan? Ikaw ay nagnakaw. Pero sa totoong buhay, remnants, hindi na kailangan. Pero sa kanila, hindi mo alam mahalaga pala yun. Ala? So, nagtatrabaho ka sa opisina. Muli. Marami ho dito. Yan. Street sweeper, beach W, o ano man ang trabaho. Katulong sa bahay. Ang sabi ng boss, alas 6, nandun ka na. Okay. Alas 7 nang dumating. Katapatan ba yon? Hindi ho yung katapatan. Dahil may pinag-usapan. Yan yung malimit na nangyayari. Dito sa ating church, ganun din. Marami ang sasabihin, oo. Pero ang tanong, ginawa ba? Hindi pa rin. Ano ang ibig sabihin doon? Hindi ka tapat. Hindi ho ninyo alam na ang pagiging tapat, ayan ho'y napakahalaga. Higit pa ho yan sa mayaman. Bakit? Pag ikaw ay tapat, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, yan ay mapagkakatiwalaan, sabi ng iyong amo. Dahil mula sa maliit na bagay hanggang malaking bagay na pagkakatiwalaan ka. Ang sabi ng iyong boss, iwanan mo na yan, pagbalik mo ayos na ang lahat. Pero mayroon na nagtatrabaho na sakalang bilis-bilis pag nayan ang boss. Pag wala ang boss, sige, pahila-hilata, pa-cellphone. Totoo, hindi? Alaha, pa-cellphone muna. Wala pa naman eh, ay pag natanawan. Ayun. Bilis-bilis, magwawalis. Pag nalingat uli. Yan yung addict sa cellphone, sasabihin ko sa inyo. Yan yung malaking disgrasya sa totoong buhay. Tandaan natin, magkaroon ho tayo ng disiplina sa ating sarili. Kung ikaw ay nagtatrabaho at may mga policy na susundan, susunod ka. Dito sa atin sa simbahan. Ano? Tayo ay nagkasundo. Okay. Alas 4 ng hapon. Okay. Lumipat. Alas 3 na daw. O sige. Bakit yan nangyari? Parang gusto bumalik sa alas 4? Diba? Sabi naman ninyo pag alas 4, madilim na daw. Totoo naman. Oh, hindi mo ba alam na yung oras na pinag-usapan ay ninanakaw mo pag hindi ka dumarating sa oras na yun? Wala ho tayo sa katapatan. Pero hindi ko ho kayo pinipilit, ipinapaalam ko lang sa inyo kung ano ang ating sitwasyon. At yan po ay kung tayo ay nakakilala na sa Panginoon, ang bunga ng banal na espiritu ay katapatan. Nakakaintindihan? Ang bunga ng banal na espiritu ay katapatan. So, pag sinabing katapatan, wala kang kukuhaning oras, wala kang nanakawin. Sabi ninyo, kainaman naman si Pastora. Doon 15 minutos ang sabi, ako'y nagnakaw. Aba, totoo. Ay, di ba? Dahil hindi naman iyo yung oras na yun eh. Yung oras na yun ay para sa Panginoon. Kaya kita ho ninyo, noong Sabado, 7:30 sharp. Bukas pa yan. Pero pag nag 7:30, sarado na ito. Bakit? Pag hindi mo ipina-implement yung batas, yung ating bylaws, hindi ho mabibihasa. Kung ang bago nag 7:30, ang inabot na nasa loob ay 10, ay di 10 ang pakakainin. Pero kung ang bago nag 7:30, ang nandyan ay 30 ang pakakainin.
Anong ibig sabihin? Hey! Anong ibig sabihin? Hindi ho tayo naging tapat. Pero dahil tayo tapat, ang Diyos ho ay tapat sa atin. Ano po? Okay. So maliwanag, maintindihan natin na kailangan po ay tayo maging tapat sa lahat ng oras at sa lahat ng panahon. At yan po ang kailangan at yan po ay bunga ng banal na Espiritu ng Diyos. Okay. Sabi ho doon, ang banal na Espiritu ay pag-ibig. Ha? Kung walang banal na Espiritu sa ating puso, wala ho tayong pag-ibig. Noon tayo ho'y hindi pa nakakakilala sa Panginoon, wala ho tayong pakialam. Kay maaksidente ka, kay anong mangyari sa iyo, anong marinig, okay lang, walang kwenta. Pero ngayon, may pakialam ho tayo. Gumagawa ho tayo ng mga seminar, gumagawa kahit ang ating gobyerno, gumagawa ho ng seminar para ang mga bata, nanay, tatay ay matuwid. Malaman ko ano ang maganda, kung alin ang hindi maganda. Di ho ang mga nanay. Palibhasa, ang mga nanay, tatay, sabihin natin na madaming anak. Ngayon, pwede nang hindi. Pwedeng 3, pwedeng 2, pwedeng 4. Bakit? May implant. Ano? Tuturukan ka, lalagyan ng ganito para makontrol ang pag-aanak. Pero nung kailan, hanggang gusto, pwede. Pero ngayon, may ginagawa ang gobyerno na hindi kailangan ang napakaraming anak. Bakit? Mahirap na ang panahon. Hindi naman pwede. Ito ho. Gusto ko'y malinaw sa inyo. Hindi pwede na gusto mo lang umampon ng umampon na hindi mo naman pakakainin. Ha? Nakatambak nga sa iyong maraming bata. Hindi mo naman napapakain. Eh di wala rin kwenta. Hindi mo napapapag-aral. Wala rin o yung kwenta. Kuhanin mo lang yung kaya mo. Pero huwag kang kukuha ng hindi mo kaya. Maliwanag ho ba? Maliwanag. Oh, kung ano ang kaya, sila ang ating kunin. Oh, kung ano yung sukat na ibinigay sa atin, yun lang. Pero iba naman yung halimbawa ay ating apo, o iba naman ho yun. Ay apo pamilya yun. Ay pero yung halimbawa ay ampong ka ng ampon, ay siya. Ikaw nga hindi makakain at wala. Aampong ka pa. Hindi lalong nagdubli lang ang hindi nakakain. Ano pa? Okay. Wala pa akong pakialam kung kayo ampon ng ampon. Okay lang. Pero sinasabi ko po kung ano ang tama. Sabi ko doon sa Mateo 22. Mateo 22. Mateo 22, versikulo 37. Versikulo 37, sabi ho doon, 37. Sumagot si Jesus, tingnan ninyo ha, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa mo, at buong isip mo. Yun po ang sabi ng Panginoon. Pagdating po ng 39, sa 39, ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ito, mabigat ito. Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Muli, balik tayo. Mahalin ang hindi ka mahal-mahal. Ha? Nasaktan ka, nasugatan ka, pero mamahalin mo pa rin ho siya. Hindi naman ibig sabihin na pag minahal mo na siya, kung ikaw ay wala doon, ay babalik. Hindi. Ipadama mo lang sa kanya. Ha? Yung concern. Nagugutom, bigyan ng pagkain. Ano ho?
Nagugutom, bigyan ng pagkain, damayan. Kung nangangailangan ng damay, ipanalangin. Kung nangangailangan po ng panalangin. Ano po? Sabi pa rin ho, Roma 5, 6-8. Roma 5, Roma 5, 6 at 8. Sabi doon, sapagkat noong tayo mahina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Pero sa 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noon tayo'y makasalanan pa. Kapatid, si Kristo po mula doon sa langit pinababa ng Panginoon para tayong mahina ay tubusin sa kasalanan. Nagkakaintindihan na tayo. Kung walang Kristong buhay, si Kristong ating Panginoon na ipinako sa krus, kapatid, papunta ho tayo sa impyerno. Pero dahil mahal ka ng Diyos, kapatid, sa pagmamahal ng Diyos, ibinigay ang kanyang kaisa-isahang bugtong na anak. Sino mang manalig, manampalataya, mayroon tayong buhay na walang hanggan. Ha? Napakalinaw po nito. So, ibig sabihin, tayo po ay special sa Panginoon, kapatid. Pag pumunta tayo sa Roma 15, versikulo 17. Roma 15, versikulo 17. Ito po yung sinasabi. Kaya't sa pakikipag-isa ko kay Kristo Jesus, may pagmamalaki ko ang aking paglilingkod sa Diyos. Okay? Kung tayo po'y naglilingkod sa Diyos, ano pong dapat? Susunod po tayo kung anong sinasabi ng banal na Espiritu. Ano ba yung sinasabi? Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kabaitan. Yan po ang dapat na nakikita sa atin. Kapag yan po'y nakikita sa atin, kapatid, ang nasa kapaligiran, naniniwala na tayo ay nasa pangangalaga ng banal na Espiritu ng Diyos. Maliwanag po ba? Ha? Ikaw ay Kristiyano, pero hindi naman makita sa iyo. Dahil wala sa iyo yung banal na Espiritu ng Diyos. Nandun pa rin yung pagiging sinungaling mo. Nandun pa rin yung hindi mo katapatan. Nandun pa rin yung ikaw ay mainggitin. Nandun pa rin yung dating ginagawa mo. Pero nakakilala ka sa Panginoon. So, hindi totoo yung pagkakilala mo. Nakilala mo lang siya, pero hindi ka nagbago ng pagkatao. Sabi pa rin ho doon sa Juan 13, versikulo 35. John 13, verse 35. John 13, verse 35. Sabi ho doon, kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Kapatid, ang Kristiyano po, hindi po nagkakagatan. Hindi po nagsisiraan. Ang Kristiyano po ay nagmamahalan. Mahal mo ba ang iyong kapitbahay? Ha? Oh, Emet, mahal mo ba ang kapitbahay mo? Okay, very good. Ang asawa mo, mahal mo ba? Oh, very good. Oh.
Ang sabi doon, mahalin ang hindi ka mahal-mahal. Asawa mo, kaibigan mo, kapitbahay mo, mahalin mo. Ibig sabihin, paalalahanan. Ha? Ibigay kung ano ang kaya nating ibigay. Hindi sinabi ng Diyos, pag ang gusto niya ay para doon sa hindi maganda, huwag mo ibibigay. Ang ibigay mo yung tama lamang. Yun dapat na makakabuti sa Kanya. Yun ho ang pagmamahal. Pero ang pagmamahal na humihingi ng hindi naman tama, hindi po yun pagmamahal. Pagkonsente sa Kanyang mali. Ano po? Okay. Sabi pa rin ho sa unang Juan 3:1. Unang Juan 3:1. Ito yung sinasabi. Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinawag tayong mga anak ng Diyos at iyon ang totoo. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasalanan, hindi nila kinikilala ang Diyos. Totoo po ito. Ang tingin ho ng nasa salibutan, tayo ang mali. Hindi tama. Pero ang katotohanan, hindi nila kayang tanggapin kung ano yung aral na ating narinig. Kaya hindi ho natin sila magiging kasundo. Magiging kasundo mo lang kung kapareho mo ng stand. O kaya naman, sumama ka dun sa stand niya, magkasundo kayo. Parang yung maglalasing, nasama sa kapwa maglalasing. Yun namang hindi maglalasing, hindi sumasama sa maglalasing. Nagkakaintindihan. Kung ano yung langoy, yun ang susundan mo. Pero kung naunawaan mo kung anong sinasabi ng Biblia, huwag kang sasama sa hindi nakakaunawa ng salita ng Diyos. Sumama ka man, pero huwag ikaw mahahawahan niya. Ikaw ang makakahawa. Nakakaintindihan mo ba tayo? Kahit sa mga batang ito. Minsan anong naririnig ko? Siya ho ay ganito, siya ho ay gayon. Nagsusumbong para lang matakluban yung kanyang mali. Pero ang totoo, siya po yung mali. Gusto lang ng takluban yung kanyang sinasabi. Ano po? Sabi ho sa unang Juan pa rin, ng 3:16. Tingnan niyo sa 16. 16. Dito natin nalaman ang pag-ibig na inialay ni Kristo sa kanyang buhay para sa atin, kaya dapat din nating ialay ang ating buhay para sa ating kapatid. O, tingnan niyo sa 17. Kapag nakita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagkaitan niya ito ng tulong, masasabi bang siya ay umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamagitan lamang ng salita, kundi patunayan natin ito sa pamagitan ng gawa. Okay? May sasabi natin, nakakaawa. Hindi mo naman siya tinulungan. Pero may kakayanan ka para tumulong. Iba ho yung wala talaga. Pero kung wala ka, ipanalangin mo. Pero yung may kakayanan ka para sa tumulong, gamitin mo yung bayanihan. Pagtulong po yun. Hindi po sa pinansyal lang tayo tumutulong. Kahit ho yung paggawa na walang bayad, yun ho ay pagtulong. Kapatid, sana maintindihan ho natin kung ano ang kahulugan ng pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos, dakila at mahabagin, mapagmahal, maawain. So, yan po'y dapat nasa atin. So, ang bunga, ang bunga ng banal na Espiritu, pag-ibig, kapayapaan, kagalakan, kakontentuhan. Yan po ay dapat nasa atin. Sana kung wala pa sa atin, magbago po tayo. Nandito pa ho tayo sa mundo. Hindi pa ho umaalis tayo. Pag tayo kinuha na ng Diyos, dapat makita ho ng Panginoon. Nakalista ho yun kung ano tayo. Nang tayo nandito sa lupa, ano ho ba ang ating pagtrato sa ating magulang? Anong pagtrato ng magulang sa kanyang anak? Nakikita po yun. Nakalista po yun. Kaya kapatid, kung kayo po ay mga kabataan, kung kayo ay magaling sumagot sa inyong magulang, magbago kayo. Ha?
Mahalin ang inyong magulang, ibigin ng buong puso at kaluluwa. Yumuko ho tayo at manalangin, Panginoon. Salamat po ngayong hapon, salamat sa iyong pagmamahal, sa iyong kabutihan, Panginoon. Salamat po sa pangalan mo, dakilang Jesus. Amen and amen. Dumako po tayo sa pagbibigay. Ate Nene. Bago po tayo magbigay, basta ang malaki stress test.